5 habits na hindi mo alam na pwedeng magpayaman sa'yo. Ano ba mga ito? Kung kayo interesado, panoorin nyo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Ang pag-uusapan po natin yung mga habits, ang pag-uugali sa mga Bisaya, Batasan. Oo, kung sa Batasan sa Metro Manila, nasa Quezon City po yan. Batasan pambansa. Ito lang po, ano ba yung ibig sabihin po ng habit? Okay. Pero bago natin pag-usapan ng habit, una, tatanungin kita, may experience ka ba na, uy, bakit ka late? Ay, traffic eh. Oo, bakit ka hindi pa tapos ang assignment mo? Dami kasing trabaho eh. Dami, tambak. Bakit kami utang? Kasi daming babayarin eh. Ayun ang parating excuse. Tama o mali? Ito, tanungin kita. Bakit ka late? Alam mo gusto malaman, bakit ka late? Habit yan eh. Late ka matulog, late ka magising. Ba't di pa tapos ang work at assignment mo? Daming work eh, daming assignment eh. Habit yan. Oo, parati ka na nagkakaraming. Bakit ka may utang? Habit yan. Oo. Pag kayo kapos, ang unang ginagawang utang, kaya nga may utang ka. Everything that we do in life is habit. Alam mo, habit is something that you do over and over again na hindi mo na mamalayan, it becomes you. Agree or disagree? Type agree if you agree. Kaya nga ako, sasabihin ko sa inyo kung gusto niyo talaga malaman, ito yung 5 habits na kailangan pinakamatindi na kailangan natin malaman. At yung ito from 1 to 5, ang 5th, ang pinakamakitindi that can give you the result that you want. Kaya kung gusto malaman, stay tuned at tapusin mo itong video na ito. Number 1 habit that you need to learn na hindi alam na karamihan ng tao is what? Thinking habit. When you say thinking habit, paano ka mag-isip? Kailangan po magkaroon tayo ng positive money mindset. Ang kagandahan po kasi nito, pagka-positive ang money mindset mo, it opens opportunities, doors for you, na sinasabi mo, may pagkakataon yung attitude mo towards money, nakikita mo talaga, ang dami mong pagkakataon na pwede kang kumita. Kasi kung negative, paano na ako malugi? Paano na ako hindi mag-work? Wala na talaga, talo ko na talaga. Agree? Kaya importante po na palitan po natin ang mga negative way of thinking natin pagdating sa pera. Change it from negative to positive, change it from lack to what? To abundance. Change it from scarcity to what? Prosperity. Nagigets nyo? Aside from that, yung thinking habit, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na growth mindset po. When you say growth mindset, ang goal natin sa buhay is continuous skill development. Hindi porket ikaw ay nakapagtapos ng college, tapos na. Bakit po? Lahat ng tinapos natin sa college, sometimes right now, hindi na pwedeng gamitin at obsolete na. Agree or disagree? Type naman agree in the comment section kung nag-agree ka. Kaya nga invest in your skills, knowledge to increase your learning. Because this is the good news. Once you learn, you will earn. The more you learn, the more you earn. Ako dati, hindi ko alam pang social media, kaya hindi ako kumikita. Ngayon, alam ko social media, kumikita na ako. Dati, hindi ko alam paano mag-live selling. Ngayon, alam ko na paano mag-live selling, kaya kumikita na ako sa live selling. Kaya nga, dedicate your time and resources in acquiring new skills so that you can boost your income. Again, that's number 1 hack. Growth mindset in terms of thinking habit. The second habit that you need to improve na hindi alam ng karamihan ng tao, na binibigyan ng pansin, is earning habit. When you say earning habit, it's the power for you to create wealth. No? Paano ka kumikita? Isa lang ba pinagkakakitaan mo? Pag isa lang pinagkakakitaan mo, na offense meant condolence. Bakit po? Pataas ang bilihin, pero income natin dito mataas. Agree? Grabe. Pumasok ka lang sa supermarket, parang feeling, sino makakabili na dito sa taas ng presyo at bilihin? Kaya ang importante po, learn how to diversify your income streams. Explore na hindi lang dapat iisa ng second income mo, dapat meron kang second, meron kang third, part-time work, freelance opportunity, passive income streams. Ang kagandahan po kasi pag ikaw nagkaroon ka ng passive income streams ay ito. Even if you stop working, your sources of income will never stop. Grabe po talaga yan. Kasi sa totoo lang, kahit ang lakas mo kumita ngayon, the moment you stop working, you stop earning, but you don't stop spending. Kasi kumikita ka lang sa tinatawag nating active income. We must learn to transfer our income from active to passive. Agree or disagree? Yan. Second, ang tanong ko, kamusta ang yung earning habit? Hindi lang pag-earn, The third habit that's really very important na hindi alam ng tao na pwede magpayaman sa kanila is spending habit. Ano ibig sabihin ng spending habit? Yung mindful spending. In other words, nag-iisip ka bago ang gumastos. Di ba tinatrack mo expense mo, tinatanong mo, kailangan ko ba to? Gusto ko to? Need ba to or want? Priority ba to o hindi? Urgency ba to or ninig lang talaga ng laman? Before making purchases, ask yourself, align ba to talaga sa long-term goals and priorities mo? Ano bang priority mo? Ang priority mo, makalabas sa utang. O ba't ka mangungutang ulit? Ang priority mo ba magkaroon ng sariling sasakyan at bahay? O ba't ka ngayon nagta-travel at inuubos mo yung pera mo at wala ka naipon para sa bayad sa
sasakyan mo. Again, walang masama na mag-travel kung nakaset aside ang pang-travel fund. Pero kung kukunin mo ang iyong emergency fund para gagamitin mo sa ibang purposes, kung gagamitin mo ang iyong business fund for ibang purposes, may problema ka. Tama o mali? Kaya nga ang solusyon, hindi lang kita ng kita. Kahit kumikita ka, pero kung may tagas ang baso, mauubos ang iyong ika nga pera. Pang-apat na habit na kailangan mo talaga, aside from number 1 is what? Thinking habit, earning habit, spending habit. Pang-apat, ito ang sinabi ko, investing habit. Kailangan po, regular po ang iyong pag-i-invest. Bakit tayo nag-i-invest? We are not investing for today. We are investing for the future. Pagdating ng panahon, pag tayo po ay nagretiro, especially pag wala ka ng capacity to earn money. Di ba? Sa totoo lang, just like what I mentioned a moment ago about active and passive income. Active, you work, you get paid. Passive, you stop, you still get paid. Kung tatanungin kita, anong mas gusto mong income? Sa active income or passive income? I know, sabi mong both. Pero there will come a time, even if you want to work, you are not anymore physically capable and able to work. Dahil may sakit ka na o hindi mo na talaga kaya dahil matanda ka na. Di ba? Kaya kailangan mag-develop tayo ng passive income. Ang ibig sabihin ng passive income ay ganito. Kahit tumigil ka na sa kakatrabaho, may papasok pa rin pera sa iyo. Makakamit mo lang to kung marunong ka mag-invest. Imagine mo ka nakapag-invest ka sa bayit lupa. Meron kang pinapaupahan na apartment na 3 pintuan na kumikita lang ng 10,000 pesos per month. Sample lang yan. May 30,000 pesos ka for the rest of your life. Habang umuumong pa, kumikita ka. Mangyayari lang yan if you develop yung investing habit. Last but not the least, dito po nagfe-fail ang karamihan. As I mentioned, 1 to 4 is great, pero pag wala kang number 5, hindi ka talagang pwedeng yumaman at maging successful. Ito yung tinatawag kong productivity habit. Kailangan meron tayong tinatawag na consciousness of effective productivity management. Bakit po? Maraming tao po, maraming ginagawa sa buhay, pero wala naman talagang productivity. Ano ibig sabihin? Kausapin mo sa north, oy, kamusta ka na? Huwag mo kausapin, busy ako. Kamusta? May ipon na? May kita na ba? Wala, busy lang ako. May kakilala kayong mga taong ganun, busy yan, pero wala naman talagang pera. The goal in life is not to become busy, but the goal in life is for us to become productive. Do you agree? Type agree if you agree. Real talk lang po to. If ever I offend you by saying this, no, there's no intention by saying this. I'm not saying this based on arrogance. I'm saying this based on I want to open your mind. Check yourself. Mag-reality check tayo. Nagtatrabaho ko sa kumpanyang yan. Nahihit mo na ba yung mga gusto mo, yung target mo, not only financially but career-wise? Na-acknowledge ka ba? Diba? Nabibigyan ka ba ng recognition? Nabavalue ka ba? Diba? Kahit hindi na malaki yung sweldo, pag-usapan natin. Pero yung fulfillment sa trabaho, meron ba? Kung sagot, wala, ba't ka na dyan? O in terms of income naman, pag-usapan natin on the side, ikaw, natatamaan mo ba ng financial goals mo dahil sa career mo, sa profession mo, sa ginagawa mo? Hindi, ang dami kong charity work eh. Oo nga, pero ang problema, hindi naman yung charity work ang tinatanong ko. Oo, ang tanong ko, tinatamaan mo ba yung needs ng pamilya mo? Di ba yung needs mo, yung gusto mo sa buhay mo, tinatamaan mo ba? Baka busy ka lang, hindi ka naman talaga productive. Tanungin mo sarili mo ngayon sa negosyo mo. Nagbubukas ka araw-araw, di ba? Nagtatrabaho ka, tapos nagbe-break even ka lang kasi ang goal mo ay mo isara kasi kawawa naman ang trabaho, kawawa naman ang mga empleyado mo, paano kung mawala sila ng trabaho? Pero ilang taon mo na pinaglalaban yan. Busy ka nga, pero productive ka ba? Sino sa inyo tinatamaan dito? Pakitype the word tamaan. I don't want to become busy in life. I want to become productive. Kaya mga kapatid, especially if you're following my channel, I will appeal to you, stop becoming busy, start becoming productive. Optimize your working hours for maximum productivity. Prioritize tasks, di ba? Ano ba talaga mahalaga sa'yo? Ano ba talagang gusto mo? Set goals. Tanggalin mo yung mga distractions, yung mga hindi nagwo-work, tanggalin mo na. Yung mga negatibo sa buhay, tanggalin mo na. Di ba? Yung mga talagang pampabigan sa buhay, tanggalin mo na. Para magkaroon ka naman ng space. Magkaroon ka naman oras sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Sana naman. Again, that's your life. Diba? Kung gusto mo talagang, problema mo yan, diba? Trabaho, mo yan eh, gusto mo yan eh. Pero ang gusto ko talaga, lalo sa mga kaipunaryos, I want you to become productive, especially this coming year. Sino sa inyo gusto nyo maging productive? Type me sa comment section. Para sa mga taong gusto maging productive this year, pero hindi nyo alam, especially in the area of finances, I will appeal to you. I will put a link right now
a video link sa episode na ito and I want you to make me a promise. Para sa mga seryoso lang Pag hindi sa mga seryoso, huwag nyo i-click yan. Huwag nyo i-click yung video. Pero para sa mga seryoso, bigyan mo ko ng 1 hour. 1 hour. Isang oras sa panoorin mo tong video na ito at pinanood mo tong video na ito, I can assure you this will change your financial perspective. Na hindi ka na magiging busy, ikaw ay magiging productive. Malalaman mo na yung 4 na kailangan mong malaman at gawin in order for you to achieve financial peace and financial freedom. If that is you, go ahead, go to my comment section, description section, i-click mo na yung link to be able to watch that. Sana naman, na-encourage ko kayo, na-realize nyo ano yung 5 habits na kailangan natin malaman para tayo maging successful. Your thinking habit, your earning habit, your spending habit, your investment habit, and your productivity habit. If you like this episode, do me a big favor. Please, cut-paste mo tong link, share nyo, send nyo sa mga kaibigan nyo para ma-realize po nila ano ang kailangan nila i-work on sa kanilang buhay. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.